you so much. Can you tell us po kung baka pwedeng ma-share nyo sa atin yung napag-usapan nyo with Sir Paulo Duterte last... Baste. Baste, sorry. Pumunta ako sa Davao. Okay, Earl, no? Okay, Earl, kung wala, pagod ka. Pumunta ako doon sa munisipyo. Bakit? Card-bearing member ng RAM ng Gatias, si former President Duterte. Nung ako ay fugitive, nagtatago, kinupkup niya yung anak ko. Paano pa naman hindi tatanawin akong Tagalog? Ugaling Pilipino. So nagpunta ako roon. Wala ka man ako access sa... Hindi ko naman alam kung saan i-greet ng happy birthday si Congressman Pulo. Wala rin akong access kay Vice President. So pinunta ko si Baste. Nag-meeting kami dalawa. Sabi ko, Mayor Baste, nandito ako to express personal concern and support. Okay, sabi sa tatay mo, punta ako rito. That's my primary... Diyan walang po to. Pangalawa, sabi ko, pag-isipan natin kung paano natin pagtutulungan para umupa ang sitwasyon. By the way, lantad dito, hindi ako humingi ng secret meeting sa munisipyo. Diba? Nandun. Open, public, walang tinatago. Ano pa sabi ko sa kanya? Sabi ko, yung tatay mo at ako, yung generation namin, sama na si Manong Dante, we have made serious errors in judgment. Marami kami pagkakamali na hindi na namin pwedeng bawiin. Kaya kami nandito ngayon. Pero sabi ko, Mayor Baste, ang dami ninyo, mga bata na mayor, congressman, candidates, diba? Hindi ko na babuitin yung pangalan, diba? Campaigning na naman ito, diba? Sabi ko mag-usap-usap kayo dahil kayo ang majority. Pag-usapan ninyo kung paano gagamutin yung mga pagkakamali namin so that we can move this country forward. Dahil ibang klase kayo, hindi kayo pareho mag-isip ng mga nauna sa inyo. Yun ang sinabi ko. At pangatlo, sabi ko sa kanya, alam mo sabi sa akin, Earl, alam mo, Senator, hindi ko maintindihan. Yung politics, naintindihan naman natin yan. Kami magkapatid, yung papa namin. Pero hindi namin nakalain na umabot sa ganito. Bilisan yung proseso, ilipad. No? Kaya nga ito, di ba? Nangyayari ito. Kung medyo naging mahinahon tayo, magpadalos-dalos. Of course, kontrarin nyo. Pero andito ka para iisilan ito. And our only way is a signature campaign. Para maka-head count tayo. Maka-head count, pero it's not bound by quantity of signature. It's the quality, the commitment, and the signature. Yes. Senator, additional po, can we get po kung are we confident na gamitin ko na po yung salitang kanto na may mga nakita tayong butas for the process of RRD na dalhin agad sa daing. Yung mga nakita po nating butas na yun, are we confident na sa tingin nyo? Again, ayaw namin pumunta dun sa usapin na yun. Kaya sabi ko nga, pauna, di ba? It's not a purely legal issue. Walang konsenso sa legal eh. Kanya-kanyang opinion. Even yung constitutionalist, ay lalo na pag-politika ng usapin. Kanya-kanyang opinion. So, matulito. Balik tayo sa sinabi ko. Unity. Stability. Di ba? Social cohesion. Para magkaroon ng economic prosperity at maging predictable tayo. Matagal na natin sinabi yan early, ba? We are exposing in public hearings our strengths and weaknesses as a developing country to temporary friends and adversaries. Pinanonood sila. Siguro assess na. Ang gugulo nila, no? Yes. Yan po sila. Val. Senator, bago sa listo, Yes, fine. Sa Palace briefing mo ngayong araw, sabi po ni Palace Press Officer Tony Claire Castro na kailangan daw ay makipag-meeting daw po kayo sa legal counsel ni FDRRA. Baka dumating doon po sa punto na hindi lang din daw po kayo pakinggan ng ICC. Ito muna. Ayaw, ito na sagot ng dati. Ba't naman ako aasa sa opinion nila?
Initiative natin ito eh. Hindi importante sa amin kung ano ang legal opinion, political opinion. Diba? Dahil kung i-angkla na naman namin itong initiative, sa legal counsel ni MPRRD, di ikakahon na naman kami. Sabihin niya, this is a pro-Duterte effort. By the same manner, no? Na nung magpunta ako sa Davao, pinasabihan na namin yung mga kaibigan namin doon sa palasyo. Napupunta kami roon. Hindi para buluhin, para mag-udyok, manggatong, mansutso, in a personal capacity, to find out if there is an avenue for working together, crossing partisan political lines, para pag-usapan ito. Ayaw namin i-apply yung position namin sa isang sektor lang, isang grupo lang. No. Because we have done that route before. So, sasabihin early that every time our thresholds for patients are reached, dali natin sa kalsada. Or there is another option. Yung several uprisings. Diba? And sabi ko nga, galing na tayo dyan. Did it help? Every time we want to take shortcuts, does it strengthen our democracy? Does it guarantee life, liberty, and property? Does it allow us, especially government, to address the real problems of the country? Food, clothing, shelter, health, education, and now access to data. Data, information, the new goal, the new way. Kung ang sagot yes, kalsada tayo. Kung hindi, let's be more patient with each other. Let's reach out. Kaya sabi ko kanina kay Jordi, hinay-hinay tayo rito. Ang daling, pinakamadaling gawin talaga yung mga gulo. Dali natin sa kalsada. In fact, there was a proposal I heard from our countrymen, no? Kung ganun ang option na gusto natin, every time maubusan tayo ng pasensya, kalsada tayo, di isahan na natin yung mga korte para makatipid pa tayo. Every time may issue, yung interesado sa issue, mag-ipon-ipon tayo sa MOA o sa Luneta. Show of hands. Ito ang issue for nationals against. Yeah. Yung majority rules, is that the route we want to take? Does it strengthen our democracy? Does it help us repair damaged institutions and re-engineer the defects in the system? So, to me, I disagree. Pasensya ko na kayo. Pero, let's not exhaust our patience also. Diba? What is the response to electoral vote? Hindi yun an election protest. What's the antidote? The response to malicious persecution? It's not a motion for reconsideration. Nasa sa tao yan. Pag mapuno na yung tao, ano ba gagawa natin dito? Security campaign tayo. So I would advise against, impulsively considering that option. It's not this issue. Yes. Okay. Any questions for that? Sir, just to clarify, just to clarify, much better para sa inyo to just do the signature campaign than taking it to the streets. Yeah, definitely. No, but we want to take the signature campaign to the streets also. But not taking it violently or, parang mas iuudyok pa natin yung taong bayan na provoke a confrontation. Yes. Walang pamilyang Pilipino, believe me, na gusto ng away kung pwedeng maiwasan. Pero kung threatened na yung family, yung community, what option do we have? I'm not advocating that. Konting pasensya, nanonood hindi lang yung kababayan natin, kundi yung mundo eh. Hindi ka rin ang Pilipino. We're not world class for that. Thank you, sir. Thank you. Yes. May tanong pa po. When President Duterte brought home his one man up against the grievances of thousands of the victims of the execution. Unreal. That is the great process of justice. Justice for the thousands of Indians. So parang na-great pa yung Let's favor of man directly involved. Let's be fair.
Binibilang natin yung naging biktima ng sinasabing tokan, di ba? Binilang pa natin yung naging biktimang pamilya ng drug process. We will make mistakes both sides. No administration historically has a perfect record. But to elevate it to crimes against humanity, sasabihin pa sana kanina, nagsasalita si Manong Dante Marcoleta, sa ibang bansa, binubomba yung eskwelahan. Binubomba yung ospital. Ngayon, ang iniiwasan natin, gusto ba natin umabot yung ganong sitwasyon dito? Na pati eskwelahan, bobombahin na natin. Ayun talagang karuhan ng mahal. So, either way, in response to your question, we should not only quantify, but qualify those who are victims of, di ba, the mistakes that we made, versus those who are victims of a serious drug problem. Di ba? Yun ang fair respect. That's whether it's not, but I wanted to add, kaya natin ginagawa ito dahil nandun na eh. They have physical control over President Duterte. What we say is bring him back to face our justice system in our courts, in our own country, because he's a Filipino. Not because his family name is Duterte. Okay.